Hallelujah! Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay aking pupurihin. Ang Panginoon ay aking dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon.
Amen. Magandang po, church. Good morning. God is good. And all the time. Ngayon po, magandang umaga po sa lahat ng mga nandito, maging sa ating mga naka-online. Magandang umaga po. Sige po, atin pong umpisahan ang ating pong gawain sa umagang ito sa isang panalangin. Sige, lumagay po tayo sa diwa ng pananalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we just want to worship you, honor you, magnify and glorify your name this day. For you are faithful, gracious, all-powerful, magnificent Father, loving Father. We just want to thank you for all the blessings, Panginoon, na amin pong natanggap the whole week. Thank you, Father, for the hedge protection, your divine providence. At higit sa lahat, Panginoon, just thank you for the indwelling, empowering the Holy Spirit upon us. Lord, as you have said this morning, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all our iniquities. Father, search our heart and know all our anxious thoughts. See if there is any offensive in us and lead us in the life of everlasting. Panginoon, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga karumihan ng aming puso. Lord, we fall short to your glory. We have all sinned, Panginoon, sa lahat ng pamaranan, sa lahat ng aming pong pananalita, sa aming pong mga pag-iisip, kilos at gawa. Panginoon Diyos, patuloy po kami nagkakasala. Kaya nagpupuri po kami ng papasalamat for your abundant grace, Father, for your forgiveness, for the blood of Jesus na siyang bumuhos sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng aming mga kasalanan ngayon, noon, magpakailanman, maging aming mga kasalanan magagawa. Lord, you have been paid sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Lord, sa umagang ito, kami po ay napupuri, nagpapasalamat. Ang Lord, amin pong pinag-pray, dinadalangin ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa amin pong kalakinaan. Kayo po ang kumilos, magministeryo, ang iyong salita, Panginoon, ang mahayag sa umagang ito. Kayo, Lord, ang mag-guide sa amin upang ang lahat ng amin pong gagawin sa bahay, sambanan to, ay para lamang sa inyo pong kaluwalhatian, para lamang po sa inyo pong glory, Panginoon Diyos. At patuloy po namin ipinapanalangin sa umagang ito ng lahat po, Panginoon, ay inyo pong buksan ang aming pong mga spiritual na mata that we could see your holiness, makita po namin ang iyong pong kadakilaan, ang iyong katapatan, ang iyong kaputihan, at higit sa lahat, Panginoon, ang iyong pong dakilang pag-ibig. At makita po namin sa aming sarili that apart from you, we can do nothing, Father. Ayan, dakilang Diyos, ang lahat po ng glory, ang lahat po ng pasalamat, ang lahat po ng pagpupuri ay para lamang sa iyo. This we ask and pray in Jesus' name. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. At syempre, magandang umaga din po sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay sama-sama ngayong umaga na magbibigay papuri, pasalamat sa ating Panginoon. Amen? Ayan, sige po, bago po tayo umawit, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At marahil po na habang inaawit po natin ang unang awitin, umikot po tayo, kamayan natin ang ating mga kapatiran at batiin natin ang mapagpalang umaga. Hallelujah! Tunay na masaya kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawit ng papuri.
at pagsamba sa dakilang pangalan niya. Tunay na masaya kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawit na papuri at pagsamba sa dakilang pangalan niya. Tagulan man o tagaraw, tanging pangalan mo aming isisigaw. Yan ay si Jesus! Si Jesus lamang ang sa akin nagmahal. Tunay na pag-ibig, tunay ang ating Diyos. Hallelujah! Tunay na masaya kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawit ng papuri at pagsamba sa dakilang pangalan niya. Tagulan man o tagaraw. Sino ang ating itataas? Pangalan mo aming yan ay si Jesus, ating si Jesus lamang ang sa ating nagmahal. Tunay na pag-ibig, tunay ang ating Diyos. Woo! Tunay na masaya kung tayo'y sama-sama, kahit na may problema, tayo'y aawit ng papuri at pagsamba sa dakilang pangalan niya. Sa dakilang pangalan niya. Sa dakilang pangalan niya. Hallelujah, Panginoon! Ikaw lang ang aming pupurihin. Walang ibang pupurihin kundi ang pangalang Jesus. Walang ibang pangalan, tanging papupurihan sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, walang ibang pangalan, walang ibang pangalan, tanging papupurihan sa aking buhay. Panginoon, Ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Hallelujah! Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, aking isisigaw, aking isisigaw, aking iyahayag, siya'y si Jesus.
Jesus. Minsan pa, Jesus. 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 Amen. Wala tayong ibang iahayag, isisigaw, kundi ang pangalang Jesus. Hallelujah! Aking isisigaw. Aking isisigaw. At aking iahayag. Aking iahayag. Siya'y si Jesus. Hallelujah! Jesus. Minsan pa. Jesus. Amen! Purihin ka, Panginoong Jesus! Napakabuti mo sa aming buhay. Patuloy po nating awitan at papurihan ang ating Panginoon. Siya lamang ang ating itataas dahil siya ay napakabuti sa ating buhay. Salamat sa iyo, o aking Panginoon. Salamat sa iyo, buhay ko'y binago mo. Salamat sa iyo, kailan may di ka nagbago. Salamat, salamat sa iyo, buhay ko'y alay sa iyo. Ikaw lang, ikaw lang ang nagmahal ng tunay na walang kapantay. Ikaw lang, ikaw lang dapat papurihan, o Panginoong Jesus. Ating pasalamatan ang ating Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, o aking Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Buhay ko'y binago mo. Ikaw lang, ikaw lang ang nagmahal ng tunay na walang kapantay. Ikaw lang, ikaw lang dapat papurihan, o Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Ikaw lamang ang pupurihin.
Sabihin natin, ikaw lang, Panginoon. Ikaw lang, ikaw lang, nagmahal ng tunay na walang kapantay. Ikaw lang, dapat papurihan, o Panginoong Jesus. Dakilang pangalan, tapat kailan pamahal. Dakilang pangalan, tapat kailan pamahal. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin at sasambahin. Panginoong Jesus, wala kaming ibang pupurihin kundi Ikaw dahil wala kang katulad sa aming buhay. Hallelujah. Wala kang katulad, wala kang katulad, o aming Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad. Ikaw lamang aking pupurihin, ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Sabihin natin, wala kang katulad, wala kang katulad. Oh, oh, oh. Wala kang katulad, o aming Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Ikaw lamang aking pupurihin, ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Sabihin natin, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang aking pupurihin, ikaw lamang aking sasambahin. Ikaw lamang, wala nang iba, Panginoong Jesus. Walang katulad ang iyong pagmamahal. Walang katulad, walang katulad, walang katulad ang iyong katapatan. Walang katulad, walang katulad. Ikaw lamang ang pupurihin, ikaw lamang sambahin. Ikaw lamang, wala nang
Purihin ka, Jesus, dakilang Diyos. Wala kang katulad, wala kang katulad, nag-iisang Diyos. Panginoong Jesus, hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoon, hallelujah, hallelujah. Panginoong, Panginoong Jesus. Amen. Ibigay po natin ang malakas na papurit palakpak sa ating Panginoong Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Tunay nga po ang ating Diyos na sinasamba sa iglesyang ito ay walang katulad. Amen po ba? Sige po, pagkamu muna natin ating Panginoon Diyos bago po tayo dumako sa mensahe na ating Panginoon. Sige po, ay mga kabataan, mga bata po, kayo po ay inaanyayahan niya sa ating conference room para po kayo ay magkaroon din ng Sunday School. Ngayon po, handa na po natin ang ating po mga puso sa mensahe ng Panginoong Diyos. Sige po, ipag-pray po natin ang ating pong pastor sa mensahe po. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at banal, sa iyong mga kamay, Ama, amin pong ipinagkakatiwala ang aming pastor na iyong pong instrumento upang ang iyong salita ay mahayag. Father, infill him, empower him, indwell him with your Holy Spirit upang ang iyong salita, Panginoon, ay mahayag ng buong kaliwanagan, puro dalisi, Ama, at wala pong ibang maluwalhati, kundi ang iyong dakilang pangalan. We believe, Father, that your word will not return void, but will accomplish the purpose in which you have sent it. We believe, Father, that man shall not live alone, but by bread alone, na siyang mahayag sa umagang ito. At sa amin po na makikinig ng iyong mensahe, gawin niyo pong matabang puso upang matanim, mamunga, maging kapakipanabang, patuloy na maluhati at maganap ang iyong dakilang layunin sa aming mga buhay. Kaya ang lahat po ng glory, Father, honor, power, adoration belongs to you. This we ask and pray in Jesus' name. Amen at amen. Sige po, palapakan po natin ang ating pong Panginoon sa buhay po ng ating pastor. Hallelujah, hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang pag-aalay ay makikita natin sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang kapanahunan. Halimbawa, paano po tayo makapag-aalay sa ating Panginoon? Hindi lang sa pamagitan ng pagbibigay ng pananalapi, lahat ng bahagi ng buhay ng tao ay pag-aalay sa Diyos. Kaya alam nyo, ultimo yung tayo ay pupunta po rito. For example, alam natin na linggo po ngayon, tapos ang puso natin, gustong-gusto natin, bago mag-alas 10, naririto na ako, ay mainam pong pag-aalay yun, kapatid. Kaysa yung lumabas tayo ng bahay, nag-aaway, nagdadabugan po, minsan, hindi nagiging maganda yung pag-aalay natin sa Diyos. Sino po rito yung mga empleyado po, nagtatrabaho sa kani-kanyang mga opisina? Yung pong nag-aalay po kayo ng pinakamaganda po na pagtatrabaho, amen po ba yun? Wala naman si Sir, wala naman nakakakita. Di bali, mag-a-undertime na lang ako. Pero bilang pag-aalay po, nakikita natin na
yung palang paglilingkod ko sa kumpanya o kaya sa pinagtatrabahuhan ko, sabi ng Bible, may nakakakita man o wala, ay parang ginagawa po natin na ang sadyang Diyos ho ang nakakakita ng lahat ng ating pinagpapaguran. So, talagang nandun pa rin ho, hindi nag-undertime po, talagang kumpleto, tinatapos niya yung kanyang trabaho. At maging sa mga pagtugtog natin, yung mga preaching po, lahat po yan iniaalay natin sa ating Panginoon. Alam nyo, sabi ko sa Panginoong Diyos, Lord, gusto ko hong mag-alay sa inyo sa pamamagitan po ng mga pagtuturo ng Biblia. Nung pong Lunes, napakabuti ng Panginoong Diyos, ako po ay nagkasakit ng malubha talaga ho. Akala ko ho, tapos na. Kasi hindi na po ako makahinga. Pero sabi ko, Lord, mag-aalay kasi ako ng gawain sa Wednesday. At sa linggo, hindi po ako pwedeng mawala dahil magpipreach po ako. Mahalaga yung mensahe po ninyo. Katulad ho ni Haring Hezekiah, sabi ko sa Panginoon, bigyan niyo pa po ako ng mahabang buhay. Kasi gusto ko po, Panginoon, sana makapaglingkod, makapag-alay po sa inyo. Alam niyo po, talagang kumapit na yung, yung plema, hindi na po ako makahinga. Pero sabi ko, hindi ako magpapa-hospital, Panginoong Ama, kasi meron namang salabat, may nananalangin sa akin, meron naman po akong gamot na iniinom. And Lord, sabi kong ganon, sana ho makaabot ako bukas kasi po ako po'y tagapagsalita sa National University of Singapore po. Aalis po ako bukas ng madaling araw. Mamaya pag uwi ko ho, matutulog na kagad ako. 4:45 po ang aking flight bukas at makakarating po ako ng alas 9. Loobin mo, Panginoon, dahil isang linggo po ako, in-invite po ako ng National University of Singapore po bilang tagapagsalita po nila. Kaya sabi ko, Lord, wag mong pahintulutan na mamatay ako. Ang bait ng Panginoong Diyos. Ngayon po ba, halata po na nanggaling ako sa banig ng karamdaman. From Monday ho hanggang kahapon, nakahiga lang ako talaga. At wala akong ginawa kundi nagpahinga po. Pero sa habag at awa ng Panginoong Diyos, basta mga kapatid, mag-aalay lang kayo. Lord, may alay kasi ako sa inyo. Kailangan po, magtuturo po ako para sa ikatatatag ng inyong iglesia. Kung hindi naloloobin ng Panginoon, hindi nyo na ako matatagpuan ngayon, makakausap po ngayon. Pero niloob pa ng Panginoong Diyos, ibig sabihin may magandang plano pa ang Panginoon. At ito nga ho yung gusto kong ituro, kasi yung pagkakasakit ko na yon, may tinuturo ang Diyos tungkol po sa pag-aalay na kalugod-lugod. At nais ko pong i-share sa inyo, minsan papahabain pa lalo ng Diyos yung buhay natin, minsan ho, lalo pa tayong gaganda yung kalusugan ninyo, kasi meron kayong ibibigay na kalugod-lugod na pag-aalay sa Kanya. Alam niyo sa Bible, may istorya po, sana masariwa natin. Tungkol po ito kay Jacob at saka kay Esau. Kilala niyo po, hindi po yung Esau na kinakain, Si Esau o Esau ho, na sila pong dalawa ay kambal na magkapatid ho ni Isaac. Yung mga nakikita nating pangyayari sa Middle East ngayon, naku po, kinikilabutan ako habang binabasa ko yung Biblia ho. Yung labanan na yan, matagal na panahon na ho yan. Magsimula pa po ni Haring David at ni Goliath, Sabi nung aking estudyante, Sir, sino ho yung David doon? Of course, alam naman ninyo, yung Israel. Sino ho yung Hamas doon? Sila Goliath ho yun, kapatid. Sila Goliath ho yun. At karaniwan ho, yung mga masasama, sila yung unang umaatake Ang sabi ng Genesis chapter 12 verse 2 po, pagpapalain ko ang lahat ng bansang magpapala sa iyo, susumpain ko ang lahat ng bansang susumpa sa iyo, at pararamihin ko ang iyong lahi sa buong mundo. Nangyari ho kay Israel. Kaya, totoo ho yung Bible. Saan ho nanggaling, pastor, yung mga Muslim? Saan nanggaling ho yung mga Kristiyano? Nung si Abraham po ay nagkaroon ng anak, di ba, barren po si Sarah, pero pinagpala po sila, nagkaroon po siya ng anak, 2. Doon po sa pinagpala ng Diyos, kay Sarah ho, lumabas po itong si Isaac. At doon naman po, sa kanya pong katulong, meron po sila na tagapangalaga sa Ehipsyo. Si Hagar po, lumabas doon si Ismael. Kaya po, dalawang lahi ho yan, talaga makikita ninyo. Yung nananampalataya sa Islam, ito po yung lahi ni Ismael, kapatid po sa labas ni Isaac, at yung binasbasan ng Diyos, ito po yung Israel ngayon, yung mga Kristiyano, sa ilalim ng anak po ng Abraham, si Isaac. Kaya dalawa ho yan, si Ismael po at saka si Isaac. Si Isaac po ang chosen nation, siya ho yung Israel. At nagkaroon po siya ng 2 anak, kambal. Ito po ay walang iba kundi si Jacob at saka si Esau. Nakakalungkot, si Jacob po binasbasan ng Panginoon. Si Esau ho, nagalit ang Diyos. At aalamin natin ngayon, bakit ho nagalit ang Diyos kay Esau? Kasi hindi naging kalugod-lugod
yung kanya pong pag-aalay. Panginoong Diyos, kami po ay nananalangin at patuloy na humihingi ng karunungan ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na hindi mo po hinayaan na ako po, Panginoong Ama, ay mag-report agad dyan sa langit, Panginoon. Salamat ng marami po dahil ang experience na ito ituturo ko sa lahat ng mga kapatiran upang makita nila at malaman nila, Panginoong Ama, ang patotoo ng salita mo, Panginoon, na kinalulugdan mo, Panginoong Ama, si Isaac, at patuloy na kinamumuhian mo, Panginoong Diyos, ang mga lahi po, labas po ng Israel, lalong-lalo na sila Isaw na hindi tumupad po ng iyong kalooban. Kaya sana po maging matatag po ang bawat isa sa amin, maging matatag po ang aming pananalig sa inyo, Panginoong Ama, sapagkat lahat ng aming gagawin ho, may takdang pag-aalay po, hindi lang po sa aming pananalapi, sa oras at sa talento, lahat ng amin pong nilalakaran, mayroon pong pag-aalay na dapat na maging kalugod-lugod sa inyo. Bigyan mo kami ng ganap na karunungan, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng ganap na kalakasan sa pamagitan ng latay at sugat mo, natanggap namin po ang lahat ng kagalingan na ito. Kaya maraming salamat. Ang pinakamataas na papuri po at pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal na pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Dadako na ho tayo sa kalugod-lugod na pag-aalay na hindi nagampanan po ni Isaw. Bakit kaya? Samantalang magkapatid ho, kambal, anak ho ni Isaac, si Jacob at saka si Isaw. Sabi po ng aklat ng Malakias, dito po sa Malakay chapter 1, verse 1 to 3, ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakias. Sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel, iniibig ko na kayo noong pang-una pa man. Subalit sinabi naman ninyo, paano ninyo ipinakikita ang inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkapatid sina Isaw at Jacob? Ngunit minahal ko si Jacob at ang kanyang mga salinlahi at kinamuhian ko naman si Isaw, winasa ko ang kanyang maburol na kabayanan na pinamumugaran iyon ngayon ng mga maiilap na hayop. Next slide please. Sabi po ng patuloy ng Malakias 1:4 hanggang 5, kung sabihin man ng mga Edomita na mga salinlahi ni Isaw, bagaman winasak ang aming bayan, muli namin itong itatayo. Ito naman ang isasagot ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Itayo man nilang muli iyon, ay muli ko itong wawasakin hanggang sa tawagin silang masamang bansa at bayang kinapopootan ni Yahweh magpakilan paman. Makikita ninyong mangyayari ito at inyong sasabihin, dakila at makapangyarihan si Yahweh kahit sa labas ng bansang Israel. Dalawang magkapatid. Sana ho wag tayo maging Isaw ngayon, kapatid? Tignan natin, ano ho yung kinalugdan ng Diyos kay Jacob? Kung babasahin nyo po, ito po assignment ho ulit mga kapatid, kasi masyadong mahaba yung istorya, Ang Genesis chapter 25 at ang Genesis chapter 27 pumapatungkol po sa magkapatid. Okay? Kung may nakakaalam po ng istorya nitong magkapatid na ito, baka ho sabihin ninyo, di ba nga ho, Pastor, si Jacob yung nandaya? Kasi yung nanay niya pong si Rebecca, nung narinig po na babasbasan po at bibigyan ng pagpapala yung panganay na si Isaw, nilinlang nila ito pong si Isaac, nilinlang nila yung tatay nila. Bakit kinalugdan po? Mga kapatid, hindi ganun ang pangyayari at walang panlilinlang na naganap. Alam niyo po kung bakit? Ang kahinaan po nitong si Isaw po, hindi siya nag-aalay ng tama sa Diyos. Alam niyo po, napakahalaga po ng tinatawag nating pagkapanganay sa Israel. Kaya kung babasahin niyo po yung Genesis chapter 25, mga kapatid, makikita ninyo na ibinenta niya yung kanyang pagkapanganay kay Jacob. Kasi humihingi po siya ng makakain. Kaya ito mga kapatid, yung mga katawagan ninyo, tinawag kayo sa music ministry, tinawag kayo na pastor, tinawag kayo halimbawa po na kabataan, leader po ng ating visitation ministry. Banal po yan, may katawagan po yan, at meron po yung basbas ng Diyos. Let us not ridicule the Lord na, ay, ano naman ako, pwede naman akong tumugtog dito sa music ministry, tapos pag sa labas po, pwede naman maging secular din yung pagtugtog ko. Kaya, kailangan yung pag-aalay natin consistent, kapatid. Ang ginawa po nitong si Isaw,
binenta niya yung kanyang karapatan bilang panganay. Kasi siya po yung babasbasan. Tatandaan niyo po, ang panganay po, ang binabasbasan, tagapagmana po sa Israel. Nung siya po'y gutom na gutom, ang sabi niya ho, baka pwedeng bigyan mo ako ng pagkain. Ang sabi ni Isaac, sige, bibigyan kita, pero ibigay mo sa akin yung karapatan mo bilang panganay. Wala hong pangalawang isip po, no? O sige, sa'yo na yung aking pagiging panganay. Kaya tuwan-tuwa ho si Isaac, kinuha niya po yung pagiging panganay. Ito po si Jacob, no? Kinuha niya yung pagiging panganay po at naibigay sa kanya yung birthright. Kaya po, nung narinig po ni Rebecca, yung anak po ito, yung asawa po ni Isaac, na babasbasan na yung panganay, wala na sa kanya ho yung katalagahan na ibigay na po niya ni Esau po dito po kay Jacob. Kaya sabi nung nanay ni Jacob, sabi po ni Rebecca, anak, magpanggap ka na ikaw si Esau. Lagyan mo yung iyong balat at saka yung iyong liig ng balat ng kambing para pag nahawakan ka ng tatay mo, aakalain na ikaw si Esau. Pagkatapos mangaso, dahil humahanap po ng makakaing kambing. Kaya nung dala-dala na ho yung niluto po nila na kambing, sabi ho nung tatay niya, si Isaac, anak, ikaw ba yan? Opo, ama, ako po. Hawakan niyo po ako. Ay, ikaw nga yan. Magmula ngayon, ikaw ang babasbasan ko. Pagpapalain ng mga bansa, ang lahat ng mga magpapala sa inyo, isusumpa ko ang lahat ng mga bansa na susumpa naman sa inyo. Wala na ho. Once lang binibigay ang blessing. Nung naibigay po yung blessing, dumating po si Esau, at pagdating po ni Esau, humihingi siya ngayon ng pagbabasbas. Wala na, sabi ng tatay niya, naibigay ko na sa bunso mong kapatid. Ano pong ibig sabihin nun? Maging seryoso po tayo sa Diyos. God means business. Tinalaga tayong pastor, panindigan ho natin ang ating pagtayo po dito bilang pastor. Binigyan kayo ng karapatan ng Diyos na kayo po'y tumugtog dahil hindi lahat ng tao'y nabibigyan ng pribileyo. Paglingkuran nyo siya, gamitin nyo yung boses nyo, yung instrumento ninyo, na ang lahat ng sangkap ng ating katawan, banal, malinis, kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Kanya. Meaning to say, huwag kayong magagalit. Halimbawa lang po, tutugtog tayo, magpipreach po tayo. Yung mga bagay na makamundo, huwag kayong aakyat ng pulpito ho, nanigarilyo kayo, huwag kayong tutugtog ng uminom kayo ng alak, huwag po kayong haharap dito bilang presider halimbawa na nagbugbugan kayong mag-asawa sa bahay nang walang pagpapatawaran muna. Kasi lahat ng ginagawa natin ay sadyang pag-aalay sa Diyos. Maski yung kaliit-liitan, maski yung kalaki-lakihan po, pag-aalay po lahat na ginagawa natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya, bakit nagustuhan po si Jacob? Akala natin nandaya si Jacob, hindi siya nandadaya. Yung karapatan ng pagkapanganay ay binigay sa kanya, kaya kineklaim lang nila ng nanay niya yung kanila pong katalagahan para basbasan po sila. Una sa lahat, tingnan nyo mga kapatid, minahal ng Diyos ang tulad ni Jacob. Minahal po ng Diyos. Anong klaseng pag-aalay ba yung ginawa ni Jacob? Si Jacob po ay homebody. Hindi ho siya katulad ni Esau na mangangaso, hunter. Si Jacob po patpatin, maliit na kapatid lang siya, no? Samantalang ito pong si Esau matipuno, malaki katawan. Ang pagkakaiba nila, mababa ang kalooban po ni Jacob. Si Esau po ay mayabang kasi superimposing po siya. Siya po yung pinakakinikilala doon po sa kanilang lahi dahil panganay nga ho, tagapagmana. Pero si Jacob po ay masunurin sa kanyang ama at ina. So nakita nyo na kung bakit ho minahal ng Diyos ang tulad po ni Jacob. Sabi ng Malakyas 1:1 hanggang 2, ang aklat na ito'y naglalaman ng pahayag ni Yahweh tungkol sa Israel sa pamamagitan ni Propeta Malakyas. Sinabi ni Yahweh sa bayan ng Israel, iniibig ko na kayo nung una pa man, subalit sinabi naman ninyo, paano ninyo ipinakita ang inyong pag-ibig sa amin? Hindi ba't magkapatid sina Esau at Jacob? Ngunit, minahal ko si Jacob at ang kanyang salinlahi. Ito ho yung Israel na inaatake ho ngayon. Ang panalangin natin, sana walang mamatay. Hindi ho natin pinananalangin na, Lord, gupuin mo ang mga Hamas, ang mga Palestino. Ayaw ho ng Diyos na may namamatay. At ang turo ng Panginoon, mahalin mo ang iyong mga kaaway. Pero kapatid, hindi mo pwede pong baliktarin yung pangako ho sa Genesis 12:2, mula po kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sa 12 lahi po ng Israel, at hanggang ngayon yung bansang Israel,
Nagtuturo po ako ng kasaysayan, magsimula 1948 ho hanggang sa kasalukuyan, walang bansa po na nakakatalo. Alam niyo po, sa mapa, ang Israel ho, napapalibutan po ng 14 na mga bansang Islam o mga Muslim. Huwag naman magagalit, yung atin pong mga kapatid po sa ibang pananampalataya. Pero hindi ba kayo kinikilabutan? Ako po'y nagtuturo ng kasaysayan. Magsimula 1948, magsimula 1966, magsimula 1956, magsimula 1973. Meron po dyan 6 days wars na tinatawag. Inatake ho ng Egypt, inatake po ng bayan ng Saudi Arabia, ng Iraq, ng Iran, ng Yemen. Lahat po sila nakapaligid. Pagkatapos ho ng 6 na araw, lumawak ho ang teritoryo ng Israel ng 200%. May Diyos pong kasakasama ang Israel. Sino mang bayan ho na dudurog kay Israel, dudurugin ho ng Diyos. Kaya mapalad ang Pilipinas, kakampi natin ang Israel. Can we say amen? Mapalad tayo, kapatid. Alam niyo po, mga kapatid, totoo ho yung Diyos. Yung pong bansa na yan, paborito ho ng Diyos yan. At ang mga paborito ho ng Diyos, pag kinandili ninyo, naku po, ilan ang namatay? 400, ibabalik ho ng Diyos. Mas marami pa. Ayaw natin nang may namamatay. Pero talagang dadanak po ang dugo pag atin pong kinandili ang bansa ng Israel. Kaya bakit ho nagustuhan? Naghahain ho kasi si Jacob ng kababaan ng kalooban. Ang kapatid niya po ay mapagmataas, mayabang, kasi maganda yung katawan, matipuno, mangangaso. Siya po'y tagapaglinis ng bahay. Pero mga kapatid, walang isang salita po si Esau sa kanyang bunsong kapatid. Ibinenta niya yung kanyang karapatan bilang panganay. No? Kaya ho kayo, huwag kayong pirma ho nang hindi nyo alam yung pinipirmahan ninyo. Baka ho mamaya, pinipirmahan nyo po yung isang papel, lalo na ho yung mga kapatid nating babae, no? Nagpapirma ho sa inyo yung kaklasmate ninyo, yung pala marriage certificate na pala ho yun. Babasahin nyo muna, titignan nyo, at pagbakante yung papel, huwag kayong pipirma. Dala ho ng gutom. Sige, sa'yo na yung pagiging panganay ko. Kaya doon po sa Genesis chapter 25, wala pong kasalanan si Jacob. Kinukuha niya lang yung karapatan niya bilang bagong panganay. Bakit ho natuwa ang Diyos sa kanya? Mababa ang kalooban? Siya po ay masunurin sa kanyang ama't ina? At siya po ay nagbibigay ng tamang pag-aalay sa Diyos. Alam niyo po yung mga pag-aalay na binibigay niya. Sabi po ng aklat ng Levitico, mga kapatid, Leviticus chapter 22 verse 18 to 23. Medyo mahaba-haba po, hindi ko nababasahin. Pero ang content po ng Leviticus 22, 18 to 23, pag nag-aalay kayo ng mga hayop, maging ito'y baka, o kaya ho kambing, o kaya po'y tupa, dapat ho walang pilay, walang sakit, hindi po bansot o maliit, at hindi po damage yung inyong mga inaalay. Parang si Abel at Cain din ho itong magkapatid. Ito pong si Jacob, ibinibigay niya yung pinaka-the best sa Panginoon. Samantalang si Esau, yung mga hinuling mga hayop, yung mga magaganda kanya, yung may mga depekto sa Diyos. Kaya paano ka mamahalin ng Diyos kung hindi po kayo katulad ni Jacob? Minsan tayo, mga kapatid, marami po tayong mga ganyang attitude. Ayoko magbigay sa church. Kasi mahirap ang buhay ngayon. Tatandaan niyo po ang mga Macedonia ho, sabi po ng aklat ng unang Korinto, kahit na po sila ay naghihikahos, kahit na po sila ay halos mamatay na sa gutom, at namamalimos po, bukas ang kanilang kalooban sa pagbibigay sa Diyos. Pagbibigay na parang Jacob. Tayo ho sa church kasi, marami namang mayayaman, hindi na lang ako magbibigay. Bakit? Mahirap ang buhay ngayon. 20 pesos ang kilo ho ng 20 pesos ang kalahating kilo ho ng bigas ngayon. Amen po ba? Abot na ho ng 40, 60. Kaya sa mga Christmas party natin ngayon, hindi na mapupulaan yung magko-contribute ng bigas o kaya magko-contribute ng kanin. Amen? Dati pag nagko-contribute ho sa Christmas party, kanin na nagiging usap-usapan, pambihira naman si sister. Kanin lang yung ibibigay. Ngayon, sino magbibigay ng kanin? Taas ang kamay. Pagpapalain kayo ng Lord, ang mahal ng kanin ngayon Amen po ba? Ngayon pag nagbigay ka, 60 pesos isang kilo, marami po tayong pakakainin sa Christmas party. Ano po yung ating attitude, mga kapatid? May everybody's birthday na naman, donation na naman yan. Ayoko ngang magbigay.
Hindi ba ganin nyo alam na pag nagbibigay kayo sa Panginoong Diyos, ang Diyos po ang pinag-aalayan ninyo. Hindi ang church, hindi ang pastor. Dahil ang yaman ng Diyos, hindi naman niya kailangan yan eh. Minsan ang attitude natin, katulad ho ni Esau, mga kapatid, Pastor, yung po bang pagpunta ho doon sa atin pong resort na pupuntahan ho, may discount ho ba? Di ba, hilig-hilig natin sa ganun ho. Magkano ho matitipid ko ho, Dahil meron tayong outing. May discount ba pagka miyembro? May discount ba pag senior citizen po? Minsan nagiging hadlang po para tayo ay hindi po pagpalain ng Panginoon kasi ang puso natin ay katulad ho ng kay Esau. Pahalagahan ninyo ang katalagahang binigay sa inyo ng Diyos. Music minister ako, mananatili ako na isang lingkod ng Diyos. Maaga ako, maayos po ang aking pag-awit. Pastor ako rito, hindi ako gagawa ng bisyo, maninigarilyo, mambababae o kaya po ay gagawa ng bagay na ikasisira ng iglesia ng Diyos. Itinalaga ako ng Panginoon bilang leader ng kabataan. Kaya sabi po ng Apostol Pablo kay Timoteo, huwag mong hayaan na panghinaan ka ng kalooban bilang isang kabataan. Maging ehemplo ka sa pagsasalita, sa puso mo at sa paglilingkod mo sa Diyos, ang sabi po ng Bible. Kaya huwag niyo sasabihin, ano naman ako pastor in the Sunday service at paglabas po, tumador. Ay nako, magiging Esau kayo, mawawala yung blessing sa sambahayan niyo po. Let us not live a double life. May nagtanong po sa akin na mga kalalakihan, Pastor, ano pong mamumungkahi mo? Kasi gusto din naming magturo ng Bible sa mga Bible studies. Isa lang ang sagot ko, lakaran ho natin yung pinipreach. Pag nilakaran ho ninyo yung sinasabi ninyo, bababa yung kapangyarihan ng Diyos. Umugot lang ako sa Diyos, kaya buhay pa ho ako ngayon. Ewan ko ho, baka COVID yung kumapit sa akin kasi talaga hong kapit na kapit yung plema, ayaw umalis. Sabi ko sa inyo, may healing touch. Lord, by your stripes, by your wounds. At saka hindi na ako nagtrabaho muna. Nagpahinga lang ako kasi overuse na rin yung katawan eh. Sabi ko, Lord, magpapahinga ako. Pero yung Bible studies, 1 hour lang naman. Pagkatapos tutulog na kagad ako, Panginoon. Humingi muna ako. Sabi ko, Lord, ayoko pa muna na may bibigay pang anak sa amin si Lord eh. Amen po ba yun? Mamaya, hindi ko na makikita yung anak ko. Kasi pangarap ko ho, ang anak ko magdebo pag ako'y 75 years old na. Di ba yung nakaganon na ako, tapos sasayaw-sayaw ko yung anak ko? Nothing is impossible with God, kapatid eh. Yung pinag-aaralan nga natin, mga hindi magkaanak yan eh. Si Abraham, si Isaac, hindi magkaanak yan eh. Pero pinagkalooban ng Diyos ng kanilang kagustuhan. Kasi maganda yung pag-aalay nila sa Diyos eh. Pero bakit naman po si Esau kinamuhian? Tignan nga ho natin. Ikalawa ho, tignan natin ang sinasaad ng Biblia ho. Nagalit ang Diyos sa katulad ni Esau. Malakyas 1:3. At kinamuhian ko naman si Esau, kaya winasa ko ang kanyang maburol na kabayanan at pinamumugaran iyon ng maiilap na hayop. Yung bayan po niya, hindi na Israel, umalis siya at sila po'y naging Edomites, Edomia. Ito pong Edomites na to, ayan, hindi po pinagpala ng Diyos kasi lumabas na sa kalooban niya. Kaya ang sabi po dito, ang yabang ng mga Edomites, kahit wasakin mo, Yahweh, itatayo namin muli. Sabi naman ni Yahweh, kahit itayo nyo, wawasakin ko uli. We cannot go against the hands of God. Kaya pag kami nangyayari po sa atin, halimbawa ho, Lord, ba't mabigat yung kamay mo sa akin? Ano po bang nagawa ko? Ipapakita ko ng banal na Espiritu sa inyo. Medyo mataas yung kalooban mo, hindi ka makapagpatawad. At pag na-surrender nyo po yun, bababa ulito ang pagbabasbas, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po bang attitude ni Esau? Biro mo, hindi pinapahalagan yung katalagahan, binebenta niya yung kanyang pagiging panganay. Nagalit ang Diyos doon. Kaya kapatid, yung katalagahan natin, no compromise po yan ha. Pastor, highest calling, nandito sa harapan. Huwag ho tayong mambababae kapatid. Sabi ko sa mga kapatid, nilalakaran ho ang sinasabi. Iyon po ay kinakailangan po natin na ipakita ho, hindi lang ho, sabi ho, ilaw tayo eh. Tapos may mapupula sa atin. Si pastor naman, paglabas ho, may kaibang kadit eh. Yung buhay natin dati, pero ngayon ho, na naririto tayo, seryoso tayo. Hindi natin binebenta ang katalagahan natin bilang pastor, bilang leader ng kabataan, bilang musician po, bilang backup singer po. Kahit na ho sabihin nyo pong, kahit na member po ng Peace of Harvest, hindi natin binebenta ho. Kamumuhian tayo ng Diyos. Ano nyo pa yung ibang attitude po nitong si
Isaw, mga kapatid, ano ho? Palagi niya hong sinasabi sa kanyang sarili ho, ibibigay ko na lang sa Diyos kung ano yung mga natira. Ay, hindi ganon. Kaya nga pati po sa time, hindi po pwede, nahahabol tayo talaga ho doon po sa 10 o'clock. At least kung 30 minutes po, kasi ang pag-aalay na ito'y sa Panginoon, hindi po sa akin, hindi po sa church. Inaalayan natin ang Diyos. Alam niyo po, halimbawa, magpipreach po ako, no? Ang ginagawa ko po doon sa outline ko, 1 hour bago mag-Bible studies, babasahin ko po. Babasahin ko. Kakabasa ng kakabasa, mamememorize nyo po. Nakikita ng Lord, nagpa-practice ito kahit magpipreach siya, pinagpa-practice niya muna, binabasa niya. Maski halimbawa, aawit ho tayo rito, nandun na tayo sa CR po. Yung lyrics po ng ating inaawit, hanggang sa CR, kinakanta natin, pinapractice natin. Amen po ba? Tayo halimbawa, magbibisitation mga kapatid, talagang, Lord, itong pamasahin na to, kahit hindi ako kumuha sa church, sariling bulsa ko po. Alam ko po, Panginoon Diyos, mabibigyan kita ng pinakamataas na uri po ng pag-aalay, ng papuri at pagpapasalamat. Kaya yun po yung hinihingi sa atin ng ating Panginoong Diyos. Minsan ang attitude natin, katulad ni Isaw, di bale, bigyan na lang natin yung church ng second hand na mga speaker at saka ng ating mga gagamitin na mga mixer. Kaya nakaka-bless ho, pagka may nagbibigay na, Pastor, hindi ho namin gusto yung made in China, Hindi ho sa pangit, pero baka madaling masira. O order kami sa church ng made in Germany. Can we say amen? Hallelujah. Kasi I want to give glory to the Lord. Hindi ho sa inyo, Pastor, hindi ho sa church, kasi ganun ang halaga ng Diyos sa buhay ko. Kaya hindi po pwede ho yung binili sa raon. Amen po ba? Actually, marami hong mga church gumagamit na sa raon. Pero yung isang kapatid natin, tinouch ni Lord, dapat Germany yung ating gagamitin, Pastor. Dapat ho, yung ating mga instrumento, yung talagang dekalidad ho. Maliit lang naman tayong church where there are 2 or 3 gathered in my name. Kay Kristo pa rin itong Peace of Harvest. Pastor, maghuhulog po ako dito sa tithes and offering. Mabigat ho talaga. Talagang naghihikahos kami. Basahin niyo po yung mga taga-Macedonia, kahit naghihikahos ho, bukas na bukas yung palad nila sa pagbibigay sa Diyos. Amen po ba yon? Hindi naman kayo nagbibigay kay Pastor dito ho na, ay, Lord, ibinibigay ko para kay Pastor. Hindi ho. Ang lahat ng inuhulog niyo ho rito, ilan pong estudyante ang nabigyan ng mga bags, ng mga school supplies sa kabundukan ng Puray dahil sa tulong ninyo. Can we say amen? Ilan po yung pong mga malnutrition po doon na naresolba dahil napapakain po yung mga tao ho roon. Ilan po yung pagkakataon na may sakit tayong mga kapatid na bibisita po ng visitation ministry dahil may baon silang pamasahe. Dahil nagbibigay kayo mga kapatid. Kasi ganun kataas ang tingin ninyo sa Diyos. Hindi ho katulad ni Isaw, kung ano yung tira-tira, kung ano ho yung pwede na, kung ano ho yung mga may sakit na mga hayop, yun ang binibigay, samantalang yung kapatid niya, wala ngang trabaho na matatag, pero nag-aalay sa Diyos. Actually nga ho, binigay pa niya yung kanyang katalagahan bilang panganay, kasi hindi mahalaga sa kanya yung talaga ng Diyos bilang tagasunod po ng ating Panginoon. Sabi po kasi ng isang kapatid, Pastor, dinaya na nga nung mag-ina Biro mo, di ba pandaraya ho yun? Actually, wala siyang kasalanan, siya na talaga ang panganay. Hindi ho ba? Binenta na ho. Tignan niyo po doon sa Genesis chapter 25. Kaya mga kapatid, yung dignidad natin, yung integridad po. Sabi ko ho siguro, ito ho, pag pipreach dito, kamamatayan ko na. Mamamatay akong nagpipreach, nagsasabi ng totoo, kahit na ho, bawian ako ng buhay ng Diyos anytime. Pero naglambing pa rin ako kay Diyos, Lord, wag muna. Siguro naman kayo din ho, pag nagkasakit kayo ng malubha, wag ho muna, Panginoon Diyos. Pero kung talagang kalooban mo na, ready to report na ako, okay na po. Paano kung bukas ako magkasakit? Yung bigla hong talagang, kasi parang kumakahol na aso ho, tapos i-interviewin ka sa immigration, may sakit ho kayo, wala po. Talagang tapos lumalabas yung mga plema ho ninyo, umuwi na ho kayo sa Pilipinas. Pero mabait si Lord talaga niresolba muna ho Kasi pwede kayong makahingi ng kagalingan sa Diyos. Napipreach po natin yan. Iinom kayo ng gamot, magpapahinga kayo, ililihans ninyo, at pagkatapos hingi po kayo ng request, Lord, mag-aalay po kasi ako sa inyo.
Nakita naman ng Lord, naku, talaga naman totoo yung sinasabi nitong kapatid, nag-aalay siya para mapalapit yung mga anak ko sa Diyos, hindi pa time, hindi pa. Kaya nga ho, napakabuti ho ng Diyos pinapakita sa atin, paano tayo mag-aalay ngayon. Sasakay na lang kayo sa jeep, pwede kayong mag-aalay kapatid eh. Lord, nililihans ko po ngayon yung driver namin, kahit hindi nyo na po ilihans, ano, Lord, maraming salamat sa mga katabi ko, protektahan nyo po kami na may bakod kami ng pag-iingat ngayon. Umaalis po yung misis ninyo o yung mister po ninyo, Lord, bakante po yung mga upuan po ng sasakyan namin. Aalis po, papunta po ng Isabela, pupunta po ng Davao, pupunta po ng Batangas. Umupo nawa ang mga anghel ninyo para hindi po masisira o maaksidente o may mga maaring road rage o kaya magkaroon po ng mga reckless driver o kaya pumutok yung gulong. Kasi pwedeng i-allow po ng Diyos, nagmamaneho kayo, wala naman po kayong kaalam-alam, biglang pumutok yung gulong ninyo, nahulog kayo sa bangin, tapos nabuhay ninyo. Pero pwede po kayong humingi ng request. Pag-aalay po yon, Lord, gusto ko po sana na ang mga anak ko po, ingatan niyo po paglalabas. May dalaga po akong anak, Panginoon. Masama po panahon ngayon, kaya bantayan siya ng 2 anghel na kung paanong ligtas siyang lalabas ng bahay, babalik po siya ulit na walang anumang nangyari. Can we say amen po? And God will acknowledge your prayer. Ako, buhay na patotoo po. Kung hindi po ako kinahabagan ng Diyos, sabi ko nga, binibiro ko yung sister wife ko inaabo pa ba yung may COVID ngayon? Kasi sabi kong ganun, paano mapaglalamayan ng mga kapatid yung alikabok na ako? Ikaw naman, puro ka palabiro, sabing ganun. Hindi bale, sabi kong ganun. Basta pag alikabok na ako, itapon nyo na lang ako sa dagat. No? Sabi kasi ng Revelation, muling babangon ho yung mga patay mula sa dagat. Pero deep inside, Lord, wag muna po. Kasi Panginoon, mahal ko pa misis ko, gusto ko pa po na talagang makita yung mga kapatiran, at lalong-lalo na Panginoong Diyos, gusto ko pa po makita kung bigyan niyo po ako sa biyaya tabag niyo ng anak pa, gusto ko pa pong maranasan na talagang kunin niyo na lang ako pag 120 years old na lang ako. Can we say amen? Moses nga, 120 years old nung kinuha ng Panginoon. Sabi ko, na-inspire ako kay King Hezekiah Sabi ni Isaiah, propeta ng Diyos, maghanda ka na, mamayang gabi, kukunin ka na ng Diyos. Sabi ni Hezekiah, hindi ako papahayag dyan kahit propeta ka. Magbabargain ako sa Panginoon. Panginoong Diyos, kahabagan niyo po ang inyong lingkod, napahabain niyo pa po buhay ko. Sabi ng Panginoon kay Isaiah, sabihin mo kay Haring Hezekiah, narinig ko panalangin niya, bibigyan ko pa siya ng 15 years. Naku, ang dami niyo pang magagawa within 15 years, kapatid. Kung ako naman, binigyan pa ng 15 years, naku, akapin ko na biyenan ko, paglilingkuran ko na yung misis ko, kung may mga kalokohan ako sa buhay, tatalikuran ko na, maglilingkod na ako sa Panginoong Diyos. Kasi yun yung pag-aalay na gusto niya. Ikatlo, kapatid, kinagalakan po o kinagustuhan po, ito pong si Jacob, kinamuhian po itong si Esau. Kung nagalit na ho yung Diyos sa atin, tatandaan niyo po, kung hindi ho tayo magbabago katulad ho ng nasasaksihan natin sa buhay ni Esau, wawasakin tayo ng Panginoon. Wawasakin tayo ng Diyos. Sabi po ng Malakias 1:4-5, kung sabihin man ng mga Edomita, ito na po yung lahi ho ni Esau Sa mga salin lahi ni Esau, tinan nyo, ang yabang talaga ng salin lahi niya, no? Bagaman winasak ang aming bayan, muli namin itong itatayo. Ano po dapat ng attitude po ng isang mababa kalooban? Panginoong Diyos, kahabagan niyo po kami. Nasaktan namin kayo, winasak niyo ang aming bayan. Ano po sabi ng Biblia? Kung ang kanyang bayang tinawag ho ay magpakumbaba, manalangin, ipahayag ang lahat ng kanilang kasalanan, talikuran po yung kanilang ginawang kasamaan, didinggin ko sila at aking patatawarin. Hindi ho ganun itong bayan ho ni Esau Sabi po ng mga kababayan niya, bagaman winasak ang aming bayan, muli namin itong itatayo. Anong sabi ng Panginoon? Ito naman ang sagot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Itayo man nilang muli iyon ay muli kong wawasakin hanggang sa tawagin silang masamang bansa at bayan na kinapopuotan ni Yahweh magpakailan paman. Gusto niyo ho ba galit ang Diyos sa atin? Gusto niyo ho ba kinapopuotan tayo ng Diyos? Sabi po ng verse 5, ngayon ay makikita niyong mangyayari ito at inyong sasabihin, dakila at makapangyarihan si Yahweh kahit sa labas ng bansang Israel. Kita niyo po, lahat ng nasa labas ng bansang Israel
kaaway ng Diyos. Ang Pilipinas nasa labas ng bansang Israel. Pero kaisa tayo ng bansa, kaya nasa ilalim tayo ng pag-iingat ng Diyos. Mga kapatid, naaawa po ako sa lumalaban sa bansang Israel ngayon. Kasi ang sabi ng Panginoon, bagaman winasak ang aming bayan, sabi po ng mga Hamas, muli namin itong itatayo. Pero si Yahweh ho ang gaganti. Kaya mga kapatid, ang ating buhay ho may pag-aalay. Sa oras ho ng pagpasok natin, Lord, hindi ikaw ang pinagsisilbihan ko o yung boss po, ikaw ang pinagsisilbihan ko, Panginoong Diyos. Alas 7 yung oras, 6:30 ho, nasa opisina na po ako. Ang dismissal ho namin, alas 5, hindi po ako mag-undertime ng alas 3 kasi Lord, ikaw ang pinagsisilbihan ko sa gobyerno, sa pamahalaan. Panginoon, kami po ay lalabas ng aming tahanan. Ikaw po ay inaalayan namin ngayon. Mga kapatid, pag lumalabas po kayo, hayaan ninyo, sambitin ninyo na mga anghel ninyo ang pumalibot sa 4 na paligid ng aming tahanan, Ama, para wala pong akyat bahay, walang madudula sa hagdanan, walang mababagok ang ulo, wala pong masusunugan, Panginoong Diyos, sa kapangyarihang banal mo. Ay, ina-acknowledge po ni Lord yun. Hindi po yung, halika mga kamag-anak, magbuburakay tayo, di ba, safe ang bahay natin, malaki ang mga bakod natin, mga kapatid, biglang sinunog ng Diyos, tapos. Kaya yung pag-aalay natin sa lahat ng pagkakataon, mag-e-exam kayo, no? Mga kapatid, Lord, hindi ako matalinong tao. Aminin na natin sa Diyos, Nag-review naman po ako, hindi pumasok sa isip ko. Natetempo ako mandaya katulad ng mga kasamahan ko po sa classroom. Pero Panginoong Diyos, iiyak nyo sa Diyos. Meron po akong estudyanteng gano'n, na sabi niya po sa akin, Sir, kahit na nung ituro nyo, ang hina talaga ng ulo ko. Naawa naman po ako. Ito po matagal na ho, 10 years na ho ito Sabi kong gano'n, sige, di bali kung ano lang yung makayanan mo. Alam niyo ba mga kapatid, nagbigay ako ng examination. Dati ko kasi pwede pa identification, history, ayaw na ayaw ng estudyante. Sabi kong gano'n, 1 to 100 ang exam ninyo ay identify ninyo. Nung nakita niya ho, pinasa na. Tapos yung iba ho, nag-a-answer. Hindi binasa yung instruction, kapatid. Nakalagay sa instruction ho, pag sinagutan ninyo ito, 0 kayo. Pag wala kayong sinagot dito, 100 kayo. Pinasa na lang niya yung papel. Hindi ko masagutan sir Siya lang ho yung naka 100 doon sa kumuha ng exam. Kasi siya po marunong, kapatid. Ginabayan siya ng Diyos. Everything works together for good. Sabi nung isa, halos idemanda ako. Sir, sinagutan ko lahat. Nag-review ako. Bakit 0 ko? Pinakamahalaga ang sumusunod tayo. Can we say amen? Obedience is better than sacrifice. Kapag sinabi ho, huwag kayong tatawid, nakamamatay, huwag na kayong tumawid. Pangalawa, nakita nyo, walang tatawid, may namatay na, tumatawid pa rin, kapatid. Ganon katigas ang ulo natin. At kung minsan nagsasabi na ng Diyos, ayaw pa rin ho nating lakaran. Kaya sana mga kapatid, wag hong mawawalan tayo ng, ako yung pinakamahina na sa mga magkaka-classmate, may kaparaanan ho, basta magtapat kayo sa Diyos na pwede pa rin kayong itaas ng Diyos. Pangit yung kalusugan ko, pastor. Pag ang Diyos ang kumilos, mas magiging mahusay ka pa po sa pinakamalakas na tao, kapatid, kahit na may cancer ka pa, pag Diyos ang kumilos sa buhay mo. Kaya wag niyong imemenos yung katalagahang binigay po sa inyo. Ako ho, very proud ako. Pastor ako sa church na ito. Musician ako sa church na ito. Ako'y binigyan ng Diyos ng katalagahan bilang multimedia head ng church na ito. At pag pinanindigan ho natin yon, lalakaran natin ng mayroong kabanalan. Ay, pag bumaba po yung pagtapik ng Lord na ganyan, mga kapatid, hallelujah, baka ho dumating ang pagkakataon, mabigla na lang po kayo, na Lord, bakit nangyayari sa buhay ko to? Kasi may Diyos po tayong kasakasama. Ito ho in the Old Testament. Ngayon ho, titignan natin yung pag-aalay bilang pangwakas. Sabi po ng Roma 12, 1 hanggang 2. Kahit hindi na ho kayo nag-aalay ng mga baka, tupa, wala na ho yun Pero yung mga modern day na baka, mga tupa at lahat ng mga kambing po, ito na. Tayo na ho pala. Sabi po ng verse 12 po, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag sa atin ng Diyos, ako'y nakikiusap. Tingnan niyo po sa lahat ng gagawin natin, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat ito po ang karampatang pagsamba ninyo
sa ating Panginoon. Pag tinanong ko kayo, how do you do your worshiping? I offer myself to the Lord as a living sacrifice, holy and pleasing unto Him. Huwag tayong maging isaw, kapatid. Ano man ang tagumpay na hawak-hawak mo ngayon, magpakumbaba tayo na katulad ni Jacob at ang kapangyarihan ng Diyos ay papasa atin. Mga kapatid, tayo po ay tumayo't palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi ko po ay palakpakan. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat, Ama naming dakila, sapagkat ikaw po ang kumikilos upang maging katulad kami ni Jacob at maiwasan namin ang mga kamalian ni Esau. Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, trabaho, sa church, sa aming pagkain, pagsakay ng sasakyan, maging sa aming pagligo at sabi ng Bible, kakain man kami o iinom o anumang bagay na aming gagawin po. Gawin namin po ito bilang pagpaparangal sa inyo. Colosas 3:17, Panginoong Ama. Kaya po, tulungan niyo po kami, Panginoon, kung paano binigyan niyo po ng pagpapala ang bansang Israel. Kabahagi po ang lahat ng mga Kristiyano na sumusuporta po, Panginoong Ama, para sa kapayapaan. Kabahagi po ang lahat po ng mga mananampalataya ng Peace of Harvest para po sa pagbabasbas na ginawa niyo po sa bansang Israel. Maraming salamat po at kung paano binasbasan niyo ang bansang ito, humihiling kami lahat ngayon, Panginoong Ama, lahat ng hinirang mo sa Peace of Harvest Christian Ministry na ang katalagahang binigay mo kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob po sa 12 po na tribo ng Israel, taglayin po ng lahat ng mga tinawag ninyong mananampalataya dito po sa Church ng Peace of Harvest Christian Ministry. Pagpalain nyo rin ang lahat ng mga audience namin po, nakikinig po, Panginoong Ama, dito po sa aming online at mga on-site po mga kapatid na nag-ukol ng panahon po, maagang-maagay naririto na. Pagpalain niyo po kami at inihiling ko rin po, Panginoon, samahan mo po ako bukas sa aking paglalakbay. 1 linggo po akong mawawala, tulungan niyo po ako at koberan po ako ngayon, Panginoong Ama, ng inyong mga anghel, ng lahat po ng katalinuhan, ng lahat po ng inyong pong pagpapala, na ako po, Panginoong Ama, ay makakapunta sa aking paroroonan at magagampanan ko po ang aking katungkulan sa pamahalaan bilang inyo pong lingkod, Panginoong Ama. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal na pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God. Amen po rin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe na nahayag sa umagang ito, isang kalugod-lugod na paghandog. Ngayon po tayo po ay dadako sa ating pong pagbibigay ng ating pong mga ikapo. Tayo po mo ay manalangin. Dakila't makapangyarihang Diyos, we just want to praise you and thank you, Lord, sa lahat ng mga blessings na inyo pong patuloy na ipinapahiram sa bawat sa amin. We just pray, Father, for wisdom, guidance, and knowledge upang ang bawat sa Panginoon na inyo pong pinagkatiwalaan ay mabuting tagapag-ingat, a good steward, Panginoon Diyos. Sa umagang ito, give us, Father, the spirit of generosity at punin niyo po ang aming puso ng pag-ibig sa aming pong pagbigay upang kayo po, Lord, ay patuloy na maluwalhati, may taas, at matugunan ang lahat ng mga pangailangan ng Iglesia po. Amin din pinapanalangin, Ama, ang lahat ng mga trabaho, negosyo, hanapbuhay ng mga kapatiran. Lord, buksan niyo po patuloy ang mga pintuan, bintana ng langit, pagpapala, bumuhos, bawat isa, siksik, liglig, at umaapaw. Sa lahat po, Panginoon, ng mga naghanap po ng trabaho, open opportunities, Panting Father. Lord, ang lahat ng ito ay aming panalangin sa banal na pangalan ng iyong anak, ang aming pong tagapagligtas. In Jesus' name, we pray. Amen at amen. May galak sa aking pagbibigay, buong puso ay aking inaalay. Ako'y tapat, sa'yo'y maglilingkod, pagkat ikaw, Jesus, ay aming Diyos.
Hallelujah. Bubuhos ang biyaya, babahan ang pagpapala mula sa iyo, Jesus. Purihin ka. May galak sa aking pagbibigay, buong puso ay aking inaalay. Ako'y tapat, sa'yo'y maglilingkod. Ako'y At tapat, ikaw, Jesus, ay aming Diyos. Hallelujah. Bubuhos ang biyaya, babahan ang pagpapala mula sa iyo, Jesus. Purihin ka. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Sambahin ka, O Panginoon. Mahal kita. Amen. Ngayon po tayo po'y dumako sa ating po mga pagbati, mga magdiriwang ng kanyang mga karawan magmula ngayon hanggang sa susunod na Sabado. Happy birthday, October 17, Brother Daryl Mendoza. Amen. October 21, happy birthday, Sister Minda Absedi. Happy birthday. October 21, happy birthday, Sister Aster Siason. Amen. Meron pa po ba na magdiriwang kanyang karawan na hindi po nakatala dito? Wedding anniversary, meron ho ba? Meron ho ba tayong visitors na ngayong maga na ngayon lang po nakadalo? Wala po. Sige po, lahat po ng mga nabanggit po ng mga kapatiran na magdiriwang po ng karawan, nais po namin kayong batiin ng happy birthday at nais din po namin kayong pag-pray sa umagang ito. Pwede po kayong tumayo. Tumayo na lang po doon yan sa Amen po. Sige po, ilihans po natin ang ating kamay sa kanila. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong katapatan at kadakilaan ay hindi kayang sukatin. Kaya sa inyo po namin ipinagkakatiwala at itataas ang aming mga kapatiran, si Brother Daryl, Sister Linda, Sister Aster, Panginoon, na anuman po ang mga desire ng kanilang mga puso, Lord, we just pray, Lord, na kayo po ang mag-grant sa kanila ng lahat ng kanilang mga heart's desire. Patuloy na umapaw ang mga blessings na nagmumula sa inyo, magmula sa kanila hanggang sa kanila pong mga mahal sa buhay. Just pray, Lord, for wisdom, guidance, and direction of the Holy Spirit. O patuloy niyo po sila magamit sa inyo pong magawain. Pang tuloy na malulahati ang iyong pangalan sa kanilang mga buhay. Ingatan niyo po sila, Ama, sa lahat ng mga kaguluhan, aksidente at kapahamakan. Dalangin namin ang isang malusog, lakas ng pangatawan, at lahat ng provision, Panginoon, ay inyo pong ibuhos sa kanila, Ama. Salamat po. Ito po ang panalangin sa banal na pangalan ng iyong anak. In Jesus' name. Amen at amen.
Happy birthday. Purihin po, Panginoon, sa inyong mga buhay. Ngayon po tayo po dadako sa ating po mga announcement. Patuloy po namin po kayong inaanyayahan na dumalo, makabahagi sa ating pong join, sa ating Bible study tuwing Wednesday. Ito po ay sa online po through Facebook, Panginoon. Ganun din po, every Friday, Saturday, and Monday, meron po tayong ginagawang prayer meeting. Every 8 p.m. po yan. And every day, patuloy po yung ating known ones. 5 p.m. po yon. At ngayon po, meron pong tinatawagan po lahat po ng atensyon ng mga kabataan na meron po kayong youth fellowship after ng ating pong service sa araw na ito. Amen po. Amen. Sige po, tapos na. Tinatawag ko na po ang ating pong pastor para po sa ating pong closing and benediction. Salamat, Brother Greg. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin po ang pagbabasbas ng ating Panginoon. Praise God, hallelujah, hallelujah. Panginoon, kung paanong binitawan po ni Moses ang mga pangako na ito sa mga Israelita, your chosen people, sa mga makabagong panahon po, kami po ang bagong Israel na tinawag ninyo at ang lahat ng mga pagpapala na ito, sang-ayon po sa aklat ng bilang, doon po sa 6, 24 hanggang 27, ay patuloy din pong tatanggapin, tatamasahin, at patuloy na ipagkakaloob nyo po sa lahat ng mga hinirang nyong anak sa Peace of Harvest Christian Ministry. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, pinagpapala ko po, Panginoong Ama, ang lahat ng inyong mga hinirang na mga anak. Pagpalainawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabaganawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapinawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At kung papanong binitawan po ni Haring David sa mga Israelita ang mga verses na ito, Panginoong Ama, in the book of Psalms, chapter 23, verse 6, surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Kasihan nawa kami ng banal na Espiritu. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Tayo po ba ay pinagpala sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon? Amen. Kung tayo po ay pinagpala, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Tayo po ay awit bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay. Walang ibang pangalan, tanging papupurihan sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, walang ibang pangalan, walang ibang pangalan, tanging papupurihan sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Amen! Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, 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 Jesus,
Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magkita-kita sa susunod na linggo. God bless us all. Aking isisigaw. Aking isisigaw. Aking iyahayag. Siya'y si Jesus. Jesus. Minsan pa, Jesus. Jesus. Jesus.